Check po natin to guys, itong packaging number 2. Paano po natin iti-trace ito? Kasi halimbawa, ah, binigay po ng assessor yung ganitong ah, picture. Ngayon sabi niya ay ito po yung iti-trace natin o gagamitin natin na template sa assessment. Pero yun nga, hindi pa automatic na merong bleed cut line tsaka die line. May, kumbaga, may guide lang siya na binigay. Yun. So, ang gagawin po natin guys ay iti-trace po natin ito. So, ito, kung walang size na binigay, mismo, scale up nyo lang. Yun. Then, matik po yan, iti-trace lang po natin. Ayan. Para hindi na po tayo maguluhan. Just in case lang na ma ginawa ko po itong video na to para magkaroon po tayo ng guide. Paano natin umpisaan kung ganito po yung activity o uh, project na ibinigay sa atin sa COC number 3 or core number 5 po ito. Ayan. So, unang-una ay nasa main layer po siya. So, ilalap na po natin siya. Okay? So, guide. So, halimbawa dyan, kung gusto nyo gawing template, nasa sa inyo rin po yan kung gusto nyo pong gawing template. Pero sa akin ay titrace ko lang po siya. I'll make a new layer and then dito ay magtitrace lang ako gamit si pen tool. So, susundan ko lang po ito, pen tool. Yan. Then, titrace ko lang siya. So, dito ay maglalagay po ako ng stroke. Ayan. Ayan. Then, titrace ko lang po siya gamit ang pen tool. Ayan. Pen tool. Click. Saan ko lang dito. Ayan. So, yung una ititrace ko dyan is yung outer. Ayan. Kumbaga, ito na yung magiging guide natin. Di ba sa mayroon tayong size sa pizza. Pero ito walang size kasi na binigay eh. Parang ganito lang picture lang na binigay. So, paano po natin yan naaregluhin yan? Iti-trace lang po natin yan. Ito straight line nyo lang guys. Ayan. Para hindi na po tayo mawala. Ayan. So, ganun lang guys. Iti-trace lang po natin. Ganun lang siya kasimple. Ayan. Ang inaalala ko po guys, pag ito yung binigay sa inyo, hindi po natin alam yung gagawin natin. So, kailangan alam po nating diskartehan kung yung template ba ng assessor ay lang, picture lang. Ayan. So, syempre, pag hindi mo ito iti-trace guys, mahirapan kang lagyan ito ng design kasi sabi ng assessor, kailangan naka-superimpose yung design. Naka-superimpose yung cut line. Pag sinabi nating superimpose, siya talagang legible siya, visible siya when it comes sa presentation po ng output po natin. Ayan. So yun guys, no? Pen tool lang po yung ginamit natin dyan guys. Ayan. So, walang kahirap-hirap. Titrace na lang po tayo. Ang ano lang po natin dito, paano muna ito maimamak up mamaya sa burger mismo. Ayan. Ang diskarte naman doon, copy paste na lang. Kung dinesign mo siya dito, yun. Wag mo siyang i-snap. Kumbaga, copy paste mo na lang, double software yung gagamitin mo. Pwede rin po yun. Or i-PNG mo yung design mo. O, pwede mo rin i-trace dito guys. And then, sa Photoshop mo i-design, pwede naman po yun. Kaya po, gagawin po natin para at least makita nyo po natin siya ginawa. So, make sure na pinalo nyo po yung video paano tayo gumamit ng pen tool. Kasi kung hindi po natin na-follow yung gamit ng pen tool, mahirapan po tayo dito. May separate video po ako noon, no? So, panoorin nyo po muna yun, gawin nyo po. Practice nyo po yung gagamit ng pen tool para di po tayo mahirapan. Ayan. So, once na okay na po ito, ayan.
Ayan. Ayan. So, ito na yung bleed mo. So, pwede mong bawasan yan, mga 0.5 lang. Ayan. Ayan. 0.5. Next, isusunod po natin dyan is, duplicate na lang po natin ito. Ayan. Copy natin ito. Ayan. Control C. Punta tayo dito. Sa may layer na ginawa natin, hide natin itong Control F. So, yan. Yan, kinontrol F po natin. Green na siya. So, next dyan, ito po, yung nasa last, ay, pwede po natin ilagay dyan yung design. Dito na po tayo magde-design ngayon. Ayan. Yan na po yung design. And then, ito naman, ito yung cut line na natin. Ayan. So, hide ko muna yung design. Ayan. And then, dito na po yung cut line. Okay, sa cut line na tayo reveal ko na po ito. So, nakalock din po ito. Ayan, yung tinitrace natin. So, next dyan is, ang iniisip nyo, mag-offset tayo. Kasi baka minsan magkaroon pa tayong problema pag nag-offset po tayo. So, pwede naman po natin siyang i-trace din. Make a new blank layer uli. Ito na po yung magsisilbing bleed po natin. Yan, iti-trace na lang po natin. Kung na-practice nyo po gumamit ng pen tool, hindi na po ito, kumbaga, hindi na po ito burden. O aagaw ng oras ninyo. Pero pag hindi nyo po dinaanan po yung session po natin sa paggamit po ng pen tool, yun, magkakaroon po tayo ng struggle sa time kasi hindi po, sinortcut nyo po kasi yung training. So, kaya po, may mga activity po tayo guys para hindi po tayo mag-ahol, magkulang mamaya sa assessment po natin. Kasi sa assessment, wala na po yung magtatanong po kung paano gamitin yung tools. Yan. So, rekta na po agad sa project. Yan. So, ganyan lang po yung approach natin. Same lang din po sa project din natin sa perfume, ganun din. Ang burger naman, ang mga details na ilalagay mo dito, yung flavor ng burger, kung anong klaseng burger yung i-check nyo kasi kailangan may labeling din kasi. Pag sinabi nating packaging, it's all about labeling. May labeling din kung anong burger yan, anong flavor niya, ilang grams, mga ganun. Syempre, nandun din yung logo mo, yung trademark mo, catchphrase, design, yun. Pero pag perfume, syempre yan ay pinapunch mismo natin sa mga cashier. So, kailangan may barcode po doon. So, yung barcode po, ipoprovide po ng client po natin o sa assessment, yung assessor. Yan. Pero for the meantime, kung yung pinrovide ko po na activity natin doon, may barcode po siya doon. So, pwede nyo po gamitin po yun as reference. Ayan. Ayan. So, yun Ayan. Ito na ngayon yung magsisilbing bleed natin. Simatic na po ito. 0.125 na to. Kasi ang safe bleed po natin ay 0.125. So, yan. Babaguhin din po natin ang color. Yan. So, ayan. Ayan So, pwede kang maglagay ng legend. Wag red kasi red na po yung cut line Yung extra space naman natin. Ito, ipipil ko siya. Shift X ko. Kailangan may fill siya. So, yellow ko na lang. Yan. Then, yung stroke niya, ika-cancel ko. Yan. Yun yung extra space na tinatawag. Ang ibig ko lang sabihin dito, superimpose daw. Kaya kailangan naka-superimpose talaga siya. Yan. Ibig sabihin, legible siya pag, tingnan nyo dapat yung cut line ay nasa ibabaw ng bleed para makita. Yan. So, pansin nyo po, yung cut line tsaka yung bleed, superimpose talaga sila. So, next, isusunod na po natin yung paglalagay po ng new blank layer uli. Ilalagay na po natin uli lagay lang natin yung cut line, lagay din natin yung model po natin. Ayan, iti-trace din natin ito. So, yung pagtitrace po dito, unahin nyo na agad yung rectangle, nakita nyo na agad matic na agad yan. Ayan, unahin nyo na agad, rectangle mo na agad yan. Ayan. Shift X. So, ang color na gagamitin natin siya, ibahin din natin. Siguro green. Ayan, green naman. Ayan. Next dyan is
Oh, tracing lang yan. Wala tayong ibang pang gagawin dyan, no? Tracing lang yan. Pen tool uli. Di ba? Sinabi ko sa inyo, i-lock natin yung cut line. Tracing lang yung gagawin natin dyan. Ayan. O, di ba? Control Shift A para ma-deselect. Click, click. Yung click. Yung design po guys, manggagaling po sa inyo. Hindi po sa akin. Kayo po mismo yung magde-design. Kaya sa bawat session po natin, manggagaling po sa inyo yung design. I-guide ko lang po kayo paano po kayo gagawa ng bleed, cut line, die line. Ayan. So ito guys, hindi natin naisama ito. Itong parang pa-circle dito. Sasama natin sa cut line ito yung parang wave na ganyan. Titrace din po natin yan mamaya. Ayan. Click, click. Diba? Ito, dadaanan din po ng cutting machine. Kaso nga lang, ito po ay hindi po sorry guys. So, 10 minutes na po guys. I-cut ko na po muna ito. Video na to.